Kung ano ang ginawa sa akin, ganun din ang gagawin sa inyo. Mapalad kayong mga nalulumbay sapagkat aalipin kayo ng aking espiritu. Wag mamuhay kayo sa katotohanan at huwag sa kasinungalingan sapagkat ang sinungaling ay pupunta sa impyerno. Ang ipinagkaloob ko ay naipagkaloob ko na. Kalimutan na ang nakaraan. May bagong pag-asa, huwag mawawalan ng pag-asa. Good morning mga kapatid. There is always a new hope, a new life, a new tomorrow. Yan ang nais ng Panginoon sa atin na laging may pag-asa, laging may bago. Kalimutan ng lahat ng nakaraan, mabuhay ngayon. Ito ang minanasan ng Diyos sa atin, ang ating pagpapakabanal. Nasa huling panahon tayo mga kapatid, na ang udyok ng Espiritu Santo ay ang pagpapakabanal. Malalaman mo na may Espiritu Santo ka, dinadala ka sa pagsunod. Hindi mo sinasadya ang kasalanan. At ito ang mensahe sa atin ng Panginoon, huwag nating sadyain ang kasalanan. Sapagkat pag sinasadya mo ang kasalanan, hindi ka nagagabayan ng Espiritu Santo. At maaaring kapag patuloy mong paggagawin ito, pwede kang iwanan ng Espiritu Santo. Kasi hindi siya mamamalagi sa laman. Sinasabi ng Hebrews 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira tungkol pa sa kasalanan. So ito ang nakakatakot eh. Muli mo na namang ipapako si Kristo sa krus. Muli mo na namang ibibilad sa kahihiyan ang Panginoong Hesus. Kasi hindi na siya pwedeng magpapako uli eh. Yung pagbaba niya, sa mga naghihintay na lang yun eh. Doon sa mga tumanggap na at nagpapatuloy na magpakalinis, ang pagbabang gagawin ng Panginoong Hesus. Doon sa lahat na naghihintay. Kaya kung ikaw ay sasadyain mo pa ang mga kasalanan sa panahong ito, pwede kang palayasin ng Diyos. Sabi sa, sa Psalm 5:10. Sa karamihan ng kanilang kasalanan, palayasin mo sila, O Diyos ko, sabi ni David. So, laging may pag-asa, laging may buhay. A live dog is better than a dead lion. Ano pa sa nung leon? Kahit ba mas magaling ka sa aso eh. Patay ka naman eh. Mas mabuti yung buhay na aso. Mas mabuti yung tayo patuloy pang binubuhay ng Diyos. Sapagkat pag hindi ka na binuhay ng Diyos, wala na saysay. Tapos na ang lahat. Kaya binibigyan tayo ng chance ng Panginoon habang mayroon tayong pagkakataon, magsisi tayo, magbago ng pag-iisip, lumapit sa Diyos, sumampalataya, maging alagad ng Panginoong Hesus, magtiyaga, magtiis, sundin mo ang kalooban ng Diyos. May mga Kristiyano na sinasadya nila kasalanan eh. Halimbawa, gawin natin praktikal. Ang pagsamba. Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay isang responsibilidad. Yan ay tungkulin ng mananampalataya. Pero merong sumasadya na hindi sila talaga nagwo-worship every Sunday. Samantalang yun lang naman ang gagawin natin sa langit. Yun ang ipinahayag sa atin ng Diyos na araw-araw, bawat sandali, sumasamba tayo sa langit. Kaya ang ginagawa ng Diyos sa mga sumasampalataya, ginagawa niyang mananamba. Kung ikaw ay talagang nagagabayan ng Espiritu Santo, ang magiging batayan ng pagsunod mo, Word of God. May sinasabi sa Word of God na huwag mong pababayaan. Pero meron pa rin nagpapabaya. Meron pa rin sumasadya sa kasalanan. Ito sinasabi niya, Hebrews 10:25, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan tayo sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ito nga lang ang mga pruwebe.
Ito yung ebidensya na malalaman mo sa sarili mo na may Espiritu Santo ka, na bago kang nilalang. Sumasamba ka sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At meron pang isang praktikal na sinabi ang Diyos sa Genesis, na sinabi yan ni Jacobe, sinabi ni Jacob o Santiago, na Panginoon, itong batong to ang magiging memorial o bahay mo na sa lahat ng tatanggapin ko, walang pagsalang ibibigay ko ang buong ikasampung bahagi. Ang itinuturo ng Diyos sa atin, yung practical na pag-unawa. Practical na pagtingin, tignan mo, hindi mo na sinasadya ang kasalanan, hindi ka na nagiging magdanakaw. Sabi sa Ephesians, yung nagnanakaw, huwag na magnakaw. So sinabi ng Diyos yun. Sa Genesis 28:22 may sinabi. So pag sinasadya mong gawin yun, sinasadya mo pa ang kasalanan. Ito sabi ni Jacob At ang batong ito, signifying the church na si Kristo ang ulo, dahil si Kristo yung bato Si Kristo rin ang nagtayo ng bato o ng iglesia. At ang batong ito na aking itinayo, na pinakaalalay magiging bahay ng Diyos, the Bethel of God, the house of God. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin. So hindi tayo papabayaan ng Diyos. Maraming ibibigay sa iyo. Pero sa lahat ng ibibigay mo sa akin, walang pagsalang ang ikasampung bahagi ibibigay ko sa iyo. So ito mga practical Malalaman mo, hindi ka na ngayon materialistic. Kasi nagbago isip mo Nung araw, hindi mo ito ginagawa Nung araw, sakim tayo Nung araw, pag nagkapera tayo, iniisip agad natin, bibili kang bagong sapatos, bagong damit. Ano ba yung masarap na kakainin ko? Ngayon, hindi Pag tumanggap ka ng pera, may nagsasabi sa'yo, "O anak, iingka po mo yan, ihandog mo." "Opo, Panginoon." Naririnig mo yan May nagsasalita sa puso mo. So, bago ka nang nilalang, hindi na ikaw yung dati. Merong nasa loob mo na nakatira, na nagsasabi sa'yo, nag-guide ng lahat ng katotohanan. So, pag sinunod mo yun, ang tawag doon, guidance of the Holy Spirit. Children of God are led by the Holy Spirit. May Espiritu Santo ka nga. Anak ka nga ng Diyos. Napatutunayan mo ngayon sa sarili mo, pag Sunday, sinasabi na ng Diyos sa'yo, Monday pa lang O anak, magpakalinis ka, magpakabanal ka, Monday through Saturday. Pagdating ng Sunday, sasamba ka sa akin, pararangalan mo ko. Sinasabi ng Espiritu sa iyo yan Minsan, binabaliwala natin to pero kinakausap ka ng Diyos. Naririnig mo yan sa isip mo Diyos yun Kasi si Satanas, sasabihin "Huwag ka na sumamba, pangit ang sumamba. Nakawin mo yan. Tumagi ka po." Yun ang kalaban Kaya madidistinguish mo kung may kalaban o ang Diyos Kasi papasok sa isip mo At ito ang isang sinyales na ang Diyos ang nagsasalita sa iyo na talagang yun ang kalooban niya. Hindi maalis sa isip mo. Laging pabalik-balik sa isip mo. Hindi maalis sa isip mo na, "O anak, magsisi ka na." Ikaw naman, nagsasalita ka, hindi mo rin alam. Sige, magsisisi na talaga ako. Pero pagdating kinabukasan, balik na naman sa dati. Pero nagsasalita ka na naman, "Panginoon, talagang magbabago na ako, Lord. Magsisisi na ako. Gagawin ko na ang lahat ng kalooban mo." Pero kinabukasan, wala na naman. Nakalimutan mo na naman. Kasi hindi natin binibigas ang ating pag-iisip. Sabi sa 1 Peter 1:13, "Bigkisan nyo ang baywang ng inyong pag-iisip. Naasahan ang pagbaba ng Panginoong Hesus na siya magliligtas ng ating kaluluwa." So ayaw natin talaga magpagabay sa Espiritu Santo. Napaka-importante ang guidance of the Holy Spirit, mga kapatid. May sinasabi sa John 14:26. Dadapwat ang mang-aaliw. Bakit tinawag na mang-aaliw? Sabi nga ng message kanina dadaan tayo sa maraming kapigatian, maraming kahirapan, maraming tiisin. Kaya ibinabasa natin ang comforter. Iko-comfort ka ng Holy Spirit. Sasabihin niya sa'yo, magtiis ka ng anak. Kahit ganyan, inaapi ka, inuusig ka, darating ang araw, liligtas ka ng Panginoon.
makakarating ka ng langit. Yun ang comfort eh. Binibigyan ka ng lakas ng loob ng comfort na magpatuloy. Naririnig mo yung Holy Spirit, inaalo ka. Kino-comfort ka niya. Sinasabi niya sa'yo, magtiis ka lang. Malaking gantimpala ang nasa iyo sa langit. Si Satanas naman nandiyan. Parang yung napapanood natin sa TV yun eh. May magsasalita sa kabila. Niloloko ka lang niya. Gawin mo yung gusto mo. Masarap mabuhay sa lupa. Yung gusto mo, gawin mo. Sabihin naman ng Espiritu Santo, iisa lang ang buhay. Iisa lang ang chance. Iisa lang ang pag-asa. Huwag mo sayangin. Magpatuloy ka, anak. Huwag kang bibitaw sa pananampalataya. Dadapot ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. Kasi ito yung tatak eh. Merong itinatak sa atin para tayo maihanda sa kaligtasan ang Espiritu Santo. Yung tatak na nasa iyo, yun ang palatandaan. Kaya nga may speaking of tongues, may tatak eh. Ang Espiritu Santo nagsasalita sa iyo. Yung iba walang tatak ha. Diba? Nire-reject nila yung tatak eh. Ayaw nila magsalita sa iba't ibang wika. Katangahan daw yun. So, wala silang tatak. Kailangan meron kang tatak, may pruweba na nasa iyo Espiritu Santo eh. Sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Sumasamba ka sa tongues. Sa speaking in tongues. So, meron kang palatandaan. Kaya sabi, ang mananambay may tanda ng kapangyarihan, magsasalita sa iba't ibang wika, magpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, magpapagaling ng may sakit. Gawa lahat ng Espiritu Santo, hindi naman natin gawa yun eh. Hindi naman natin kayang gawin yun eh. Nung araw ba, nagtatangs ka? Hindi ka nga marunong mag-Spanish eh. Hindi ka marunong mag-French. Eh ngayon, nagtatangs tayo, baka minsan French pa sinasabi mo eh. Minsan, nagsasalita ka ng mga lingwahe ng iba eh. O kaya yung mga dead languages, baka Latin nagsasalita eh. Pero not knowingly, Espiritu nagsasalita eh. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Kahit nga wala kang alam sa isang bagay eh, tuturuan ka eh. Eh ako ba, anong malay ko ba sa washing machine? Ano bang malay ko sa electric fan? Pero pag ginagawa ko na eh, natututunan kong gawin eh, may gumaguide eh. Lahat ng bagay tuturuan ka eh. Pag nag-e-exam ka, nanalangin ka sa Diyos, Panginoon, di ko ito alam, turuan mo ko ha. Ano ba sagot? Huhulaan ko, ikaw mahula. Eh ngayon, kanina nag-exam yung anak ko si Jan eh, sa civil service eligibility. Ay ko, anak, relax ka lang pagkuha ng exam. Ang sasagutan mo, yung alam mo. Sagutan mo muna lahat yung alam mo para hindi maubos oras mo. And then, balikan mo yung hindi mo alam. Yung talagang hindi mo alam, mananalangin ka sa Diyos. Panginoon, di ko po ito alam. Tulungan mo kung tama ang sagot. Ha? Ano ba ang pipiliin ko dito? Anong letter ba, Lord? O di ko ano yung dumarating sa isip mo na talagang yun, di yun na isagot mo. May guidance sa lahat ng bagay eh. Sabi ko, kaya-kaya mo yan anak, just believe. Kasi importante may civil service eligibility, papasok siya sa government eh. Magiging regular ka agad, may item ka. May sinasabi pa sa John 16:13. Gayon man kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kasi yung iba, tinan nyo, may Bible sila, di ba? Kabisado nila Bible. Pero nagagabayan ba sila sa buong katotohanan? Ang ibig sabihin, yung talagang kabuuan ng katotohanan, yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin, yung plano ng Diyos, kalooban ng Diyos talaga. Maraming may Bible, maraming nag-aaral, pero hindi sila makaabot sa katotohanan. Maraming nagpapatuloy, pero hindi nakakaabot sa katotohanan. Pero mapalad tayo, binigyan tayo ng apostol eh. Binigyan tayo na magpapaliwanag ng hiwaga ng Ebanghelyo. Ang apostol na si Brother Manny, ibinigay. Ngayon, ang apostol na si Brother Manny, dumaan sa napakaraming pagsubok at kahirapan. Katulad ng Panginoong Hesus. Katulad ng mga pamunuan. Patuloy tayong uusigin. Pero alam nyo, meron akong naging kapahalagan sa Diyos na napaka-importante. Huwag na huwag kang magsasalita ng masama o aalipusta kahit kaninong tao, lalo na sa kapatid mo, kahit masama. Kahit rebelde kapatid mo, huwag kang ahatol. Huwag kang magsasalita. Kasi babalik sa iyo eh. Kung ano inihatol mo, babalik sa iyo.
Kung ano inisip mo, babalik sa iyo, babalik sa iyo. Kaya kung puro mabuti ang gagawin mo sa kapwa mo, puro mabuti babalik sa iyo, kahit masama sila. Yan ang isa ko natutunan. Kasi nakita ko yung revelation kay David eh. Si David, ginawa ng kasamaan ni Saul eh. Pinapatay siya, wala naman siya kasalanan. Puro kabutihan ang idinanti ni David. Pero isang araw, nung makita niya si Saul natutulog kasama si Abner, pumasok sa isip niya, putulan niya ng laylayan, ng damit. Kasi ano motive niya? Gusto niyang ipakita na mabait siya. Gusto niya ipakita, kita mo, pwede na kita patayin, hindi kita pinatay. Ginagalang kita. Pero ano sinabi ng Diyos sa kanya? Nirebuke siya ng Diyos. Hindi mo dapat nilapastangan ng otoridad kahit masama si Saul. Igagalang mo siya, huwag kang gagawa ng anumang masama sa mga pinahiran ng Diyos. Yun ang nakita ko eh. Kahit anong sama ng kapatid natin sa pananapa, kahit ginawa ka ng kasamaan, huwag mong hatulan, huwag kang magsalita ng masama. Huwag kang gaganti ng masama. Maging tahimik ka lang. Tinan mo ang Panginoong Yesus. Pwede niyang idepensa sa sarili niya, pero tahimik lang siya. Alam niya kasi kalooban ng Ama, kailangan mamatay siya sa krus eh. Eh kung didepensa siya doon, eh di baka makumbinsin na doon, hindi siya mamatay sa krus. So, tahimik lang siya. Pag sinasabi lang siya, di ba ikaw ang anak ng Diyos? Ikaw ang hari ng Israel? Oo, sabi mo. Ganun lang siya. Oo, ako nga. Ganun lang. Pero para magsalita pa na magsalita, hindi na talaga kailangan magsalita. Yun ang naging error ko. Kung mo tama ako, sinasabi, mas hindi masama magsabi ng katotohanan. Ang nagiging masama, pag nagsasabi ka ng katotohanan, sumasama yung dati mong pagkatao. Umaalipusta ka, humahatol ka. Eh, nakakatakot humatol eh. Don't judge so that you won't be judged. Don't criticize so you won't be criticized. Once na napansin ka na ng isang bagay, pagdating ng araw, ang daming papansin sa iyo. Pag humatol ka, hahatulan ka. Eh kung tahimik ka lang. Kaya sabi, pag-aralan nyo maging matahimik, na gawin ang sariling gawa. Huwag na, hindi na kailangan magsalita ng masama. Dadaloy ba sa isang bibig ang kasamaan, ang sumpa at ang pagpapala? Yun ang na-realize ko eh. Kasi kailangan, huwag mo sadyain ang kasalanan. Eh, ang pagsadya ng kasalanan, paglabag sa utos. Sabi sa 1 John. First John 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsing din naman sa kautusan. So, ang pagsalangsang sa kautusan ni Kristo ay kasalanan. Ang sabi ng Diyos, huwag kang hahatol eh. Ba't ka humahatol? Di kasalanan. Sabi ng Diyos, huwag kang mag-criticize, di kasalanan. Ang sabi ng Diyos eh, huwag kang susumpa eh. Huwag kang magsasalita ng masama kahit sino, di kasalanan. Ano mang alam mong mabuti na ginawa mo, kasalanan. Sabi sa James. James 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ano ba yung mabuti? Di ba sabi nung binata, mabuting guro ko, ba't mo ko tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti. At ang Diyos ay si Kristo ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ang mabuti, banal. So, mabuti at banal yan. So, alam mo, ang Word of God, naintindihan mo, ay ba't mo kinontra? Hindi kasalanan, 1 John 3:4. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos na hindi mo kailangan ipakita tama ka. Ang kailangan mo ipakita sa sarili mo, anak ka ng Diyos. Word of God ang gumagabay sa iyo, ang Espiritu Santo. Kasi hindi siya kukuha ng anumang bagay, yung narinig niya lang, sabi sa John eh. John 16:13. Gayon man kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang bagay na magsisidating. So, ang sasabihin lang ng Espiritu Santo sa iyo, yung nasabi na ni Kristo. Ano yung nasabi ni Kristo? Yun ang pinasabi ng Ama. Kaya mananahan sa iyo ang Ama,
si Kristo at Espiritu Santo kapag nagagabayan ka ng Espiritu Santo. Kasi yung narinig lang ng Espiritu Santo ang ipapahayag sa iyo, yun ang buong katotohanan. So kapag sinasabi sa iyo ng Espiritu Santo, yung nakasulat sa Bible, yun lang ang susundin mo. So nagagabayan ka ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, the Godhead. Yun ang kabuuan ng pagka-Diyos. Ang iisang Diyos in the person of Jesus Christ, the Holy Spirit, and the Father. So nagagabayan ka ngayon ng Holy Spirit. You are sons of God. Romans 8. Sapagkat ang lahat, 8:14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. So alam mo, anak ka ng Diyos. Bakit? Pinapatnubayan ka ng Espiritu Santo. At ang patnubay ng Espiritu Santo, yung inutos ng mga apostol. Kasi yung inutos ng apostol, yun ang aral ni Kristo. Hindi tayo aalis sa aral ng apostol. Kaya pag may nag-break ng aral ng apostol, ang binrake niya si Kristo, ang Ama. Kasi hindi magsasalita si Kristo nang hindi galing sa Ama. Sabi niya sa John 12:49. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sinabi ni Kristo na, on the rock I will build my church, and gates of hell will not prevail. Bagamat sinalita ni Kristo doon, ang nagsasalita doon, Ama. Isip ng Ama yun. Sinasabi ng Ama sa Kanya, I will build my church. Si Kristo nagsasalita. Diyos si Kristo, Diyos ang Espiritu Santo. Yun ay galing sa Ama eh. Kaya ang nag-uutos kay Kristo, at nagsalita kay Kristo, ang Ama, I will build my church and gates of hell will not prevail. Kaya kapag sinira mo ang iglesia ng Diyos, sisirain ka ng Diyos. Napakahalaga ng pagsuporta sa iglesia, lalo na sa pamunuan, sa mga isinugo. Kasi pag hindi mo tinanggap ang sinugo, hindi mo tinanggap ang nagsugo. Maliwanag yun eh. Kaya ang mga nakakakilala lang sa mga tunay na sugo, yung may Espiritu Santo. Pag wala ka Espiritu Santo, hindi mo makikilala kung sino sugo. Magkakamali ka pa ng pili. Kasi kahit anong sama ng pastor mo, kahit ng sama ng pinuno mo, hindi ka dapat umalis sa iglesia ang kinabibilangan mo. Hayaan mong alisin ka. Hindi ikaw ang aalis. Kaya kapag ikaw ay umalis, kahit tama ka pa, wala ka sa Espiritu. Kasi ang pag-alis, paghiwalay eh, walang Espiritu yun eh. Sabi sa Jude, hindi mo kailangan palabasin tama ka, ang kailangan lumabas, Word of God. Sabi sa Jude. Kaya pag merong umaalis sa iglesia na walang kadahilanan dahil gusto niya lang, delikado ka. Kailangan kasi ang Diyos ang mag-aalis sa iyo. Katulad na nangyari sa akin. Ang nag-alis sa akin eh, si Brother Manny. Natatandaan ko nung yun eh. Tinawag ako ni Brother Manny, si Manuel eh. Sabi ni Manuel, yaman din lamang na nasasakop kayo ni Pastor Phil. Nasasakop ko kayo lahat. Kapag may manok na nag-aaway, katulad ng ginagawa ko sa mga apo ko, pinaghihiwalay ko ng kulungan. So, galit si Pastor Phil sa'yo, Larry. Laging galit sa'yo. Merong misunderstanding sa inyo. Para mawala yun, maghihiwalayin ko kayo ng kulungan. Basta wag kayo aalis sa akin. Nasa isang umbrella. Walang problema eh, kahit sino pastor mo, basta siyo na kay Brother Manny ka pa rin. Sa otoridad. Inilipat kami sa School of Christ. Nagtatays kami nun sa School of Christ. Hanggang sa dumating na sinabi niya, ang pastor niyo na si Brother Ross. So nagtatays na kami kay Brother Ross. Nung pangalawang alisin ako ng Diyos kay Brother Ross, pinalayas ako ni Brother Ross, retreat. Pinaalis ako ni Brother Ross. Di punta agad ako kay Brother Manny. Punta ako doon sa lolo. Eh, Brother Manny, pinalayas ko kami ni Brother Ross eh. O bakit? Kasi di ba sabi ko sa inyo nung nagpa-counseling ako, nagpipreach ako, ang ipipreach ko kasi, hindi niya magugustuhan eh. Ang ipipreach ko, iba eh, hindi doon ibinigay niya. Sabi niyo sa akin, blow the trumpet. O ayan, nandito ko kayo, pinalayas kami.
kayo mag-alala. Nung una kasi kayo, nung ilagay ko kayo sa School of Friends, hindi pa ako handa nun. Ngayon, handa na ako. Ako na, pastor mo. Kaya ako napunta kay Brother Manny. Nung mapunta ako kay Brother Manny, nung mamatay si Brother Manny, ginawa naman akong bishop. Sabi ni Brother Manny, pinatawag na naman ako. Sabi sa akin, hindi ko malaman, ba't pinagmamadali ako ng Panginoon? Bishop ka. Magtatay sa iyo si June Olbiga, si Oji, si Alex, si Manuel, si Sandy. Sa iyo na magtatay. Eh di sinabi nila ni Brother Manny sa kanila. Sabi ko, Brother Manny, hindi ko ako bishop. Tinatawag kang bishop. Hindi ko nga malaman bakit ako pinagmamadali. Nung pala, mamamatay na si Brother Manny. Nung pala, iniayos muna ang iglesia. So makikita nyo na hindi ka aalis eh. Ikaw ang aalisin eh. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para mailagay ka sa tamang pwesto. Siya may-ari ng iglesia eh. Pero yun eh, palihim lahat ng nangyaring yun eh. Kasi nung ihirangin naman ako executive secretary, pag sinabing executive secretary, second in command ka kay Brother Manny. Lahat ng iuutos ni Brother Manny na utos ng Diyos, ikaw ang mag-e-execute. Kaya executive secretary. Ikaw yung sekretaryo na mag-e-execute. Kaya executive secretary. Kaya pag minimiting ko no, sina Elmo at sina Carding, kung ano yung sinasabi ni Brother Manny, yun ang ginagawa. Pero palihim yun. Kasi nga, persecuted ako noon. Galit si Pastor Phil sa akin. Ayaw akong maglingkod sa Diyos. Eh, mapipigilan niya ba ang Diyos? Eh, may otoridad na iba. So, ang sumusuporta sa akin no, si Brother Manny. Noong mamatay si Brother Manny, yung iba nakakalimutan na yung aral ng apostol eh. May autonomy ang lahat ng bishop eh. Hindi na nila na ipagpatuloy yun. Nawala na kasi si Brother Manny, pati utos ng apostol nawala na rin. Tayo hindi. Mananatili tayo sa aral ng apostol at hindi natin sasadyain ng kasalanan. Lahat ng kautusan ng apostol, susundin natin up to the last drop of our blood. Para malaman natin tunay tayo sa Diyos, papasakop tayo sa otoridad. Matthew 10:40. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Napaka-importante ng pagtanggap sa sugo. Pag nireject mo ang sugo, ang nireject mo yung nagsugo. Ito, simple-simple lang to eh. Ang iglesia, itinayo ng Diyos, itinayo ni Kristo sa pamamagitan ng apostol. Ngayon ng apostol, nagtayo ng mga manggagawa sa iglesia. Naglagay ng executive secretary. Ngayon yung executive secretary at lahat ng bishop, yun ang bumubuo ng iglesia. Pero ba't ngayon iba na? Hindi na yun ang iglesia ang itinayo ng Diyos, na bago na eh. Pero tayo, nandito pa rin yung executive secretary, may bishop pa rin, may bishopric eh. Pag sinabing bishopric, ang head nun, bishop. So autonomy yun, walang pwedeng makialam sa'yo. Direkta ka sa Diyos nun. Walang pwedeng mag-uutos sa'yo, kundi ang Diyos lang. Ngayon, kung nandiyan pa si Brother Manny, si Brother, wala na eh. So, you become apostle of the bishopric. Ikaw na yung sugo sa bishopric na yun. Ibig sabihin ng apostle kasi sugo eh. Ikaw ngayon ang sugo doon sa bishopric na. Ikaw ang highest authority doon. Kailangan yung bishop na yan, ang sinusunod niya lang, Diyos. At ang magtuturo sa kanya, Espiritu Santo. Hindi katulad ng apostol. Ang nagtuturo sa apostol, bukod sa Espiritu Santo, si Kristo mismo. Makikita niya si Kristo at kakausapin siya ni Kristo. Yun ang apostol eh. Lahat ng apostol nakita si Kristo. Kaya nga yung si Pablo, nakita niya rin si Kristo, kaya apostol siya. Kaya naging apostol si Brother Manny, nagpakita sa kanya si Kristo. Ipinagtayo siya ng iglesia. Ngayon tayo, hindi naman tayo apostol eh. Ba't tayo kakausapin ng Panginoong Hesus? Ang kakausap sa atin, Espiritu Santo, na itinuro ni Kristo at yun ang nasa Biblia. So malalaman ngayon natin na tayo nasa Diyos kapag nagagabayan ka ng Espiritu Santo. John 14:17. Sa mga tuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at nasa inyo. So yung mga taga-sanlibutan, yung mga nasa laman,
Yung gumagawa ng pagkabahabahagi, pagkapikampi, pagpatantag pangkat, yan ay sa sanglibutan. Hindi niya makikilala ang Espiritu Santo. At gagawa ito ng gawa ng dyablo. Sabi sa James 3. James 3:14 to 18. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkampi-kampi sa inyong puso, ay huwag niyong ipagmapuri at huwag maging sinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumaba mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman at sa dyablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkampi-kampi, yung paninibugho parang inggit yun eh. Meron kang munting galit, inggit doon sa taong yun. Ewan natin kung ano dahilan, bakit. At pagkampi-kampi, ibig sabihin, kukuha ka ng kakampi. Gagawa ka ng alagad na pasusunurin mo sa gusto mo, hindi gusto ni Kristo. Kasi kung ikaw sugo ng alagad ng Diyos, sugo ka ng apostol, gagawin mo alagad ni Kristo ang mga tao, hindi alagad mo. Kasi pag ginagawa mong alagad mo, katulad ng Pariseyo, ginagawa nilang alagad nila mga tao. Hindi, ang tunay na sugo ng Diyos, gagawin mo silang alagad ni Kristo. Bautismohan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at gawin nyo silang alagad. At turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoong Hesus. So, hindi ito pinupuwersa. Tinuturuan. At yung may Espiritu Santo, hindi rin napupuwersa. Kusang loob na gumagawa. Hindi mo sasadyain ng kasalanan. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay unay malinis sa mapayapa. Banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaayunan, walang paimbabaw. So wala kang kakampihan na tao. Wala kang papaboran na tao. Ang salita lang ng Diyos, si Kristo, ang aayunan mo at papaboran mo. Kung ayaw ng tao kay Kristo, di hayaan siyang ayaw. Pero huwag mo siyang papaboran, lalo't mali. Hindi ka nagiging pinuno ni Kristo. At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Sabi ng James 1:14, kaya nadidisgrasya tao. Ito sabi niya. Kasi merong meron nang nakakaunawa. Halimbawa, kagaya ng otoridad. Alam mo, otoridad yan, sugo yan. Hindi mo nire-respeto, hindi mo sinusunod, ayaw kang pasakop. Kaya mo nagagawa yan, kasi yung dating pagkatao mo nagagamit ni Satanas. At ang paraan ni Satanas dyan, yung James 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pitat, nahihikayat. So, hindi mo nilabanan ng demonyo. Kasi ang demonyo, hihikayatin ka sumuway sa Word of God. Ang gagawin mo ngayon, you will fight a good fight of faith. Puputulin mo ulo ng demonyo, gagamitin mo espada. The sword of the Spirit, Word of God. Gagamit ka ng shield of faith, pananampalataya sa salita. So, mapuputol mo ulo ng dyablo. Pero kung hindi mo lalabanan at papayag ka mahikayat, susundin mo yung gusto niya, walang pakikipaglabang na ganap, magkakasala ka. Pero kung lalabanan mo, hindi ka magkakasala. Kasi malaya ka na eh. Pinalaya ka na ng Panginoong Hesus. Sa kamatayan ng kasalanan, meron ka ng bunga sa ikababanal, kaya mo na. Ang gagawin mo lang, manampalataya at gawin. Yun lang ang gagawin mo, believe by faith, act by faith. Say to the weak, I'm strong. Say to the poor, I'm rich. Yun ang pananampalataya eh. Kasi ang pinakamahalaga sa atin, maligtas ang kaluluwa. Kahit hindi tayo yumaman dito sa lupa. What it benefit a man to gain this whole world and all riches, but his soul will go to hell? Ano na benefit mo? Wala, di ba? Useless, di ba? Useless yung pera at kayamanan na yan. Useless lahat yan. Ang pinaka-importante, ang pananampalatayang nagliligtas. Huwag kang sasadya ng kasalanan. Magpagabay ka sa Espiritu Santo. Proverbs 28:13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa.
Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon, magtatamo ng kaawaan. So pag meron ka nagawang kasalanan, alam mo kasalanan, magsisi ka kaagad, tanggapin mo, i-acknowledge mo, para guminhawa ang espiritu, kaluluwa at katawan mo. Huwag mo tatakpan ng kasalanan. Sabi sa Isaiah 59:2, kung di pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So hindi titigil ng Diyos ang panalangin mo. Pag meron kang kasalanan hindi kinonfess o tinanggap, kailangan tanggapin mo, ipahayag mo. Lilinisin ka sa lahat ng kasalanan at lahat ng karumihan. Yun ang susi para managumpay tayo araw-araw. 1 John 1:8. Kasi kung magpapadaya ka sa kasalanan, hindi ka bibitawan yan. May naganap dito sa atin yan. Isang bishop yan. Deceived by sin. Yung kasalanan ngayon, hindi niya ibinilang na kasalanan, dinipensahan pa niya. Nagpatuloy ang kasalanan. Na-deceive. Mag-ingat tayo sa deception. Kasi yan ang gumagawang masamang espiritu ngayon eh. Idinideceive niya ang mga tao para hindi ka sumunod sa Word of God. Kaya nga, simple-simple eh. Si David eh. Kung titignan mo, napakabuti ni David, di ba? Napakabuti niya, siya pa nga inaapi. Ba't siya yung pinagalitan ng Diyos? Bakit siya pa yung pinagalitan? Siya na nga yung inaapi. Bakit? Lumabag siya sa kalooban ng Diyos. Pinutulan niya ng laylayan si Saul eh. Paglapastangan yan eh. Tingnan mo si Michael, hindi gumawa ng salitang paglapastangan kay Satanas. Sawahin ka nawa ng Panginoon. Otoridad eh. Kasi minsan meron mga kapatid tayo, hindi nawawala pa rin yung ano sa kanila ng Diyos, yung kaloob na binigay eh. Kasi buhay pa eh. Pwede pang maligtas yung mga yan. Hinatulan mo na. Pinagsalitaan mo ng masama. Nilapastangan mo. Kasalanan yun. Yun ang nangyari kay David eh. Kasi paglapastangan sa hari, ba't mo tiningki? Do not touch the anointed of the Lord eh. Ba't pinutulan mo pa ng laylayan? So, lumabag ka sa kalooban ng Diyos, sa Word of God. Huwag kang lalabag sa Word of God kahit tama ka. May mas tama doon yung Word of God. Yun nga nakita ko eh. Hindi ako dapat nagsasalita. Kahit totoo sinasabi ko, dapat walang pagsasalita ng paghatol. Walang pagsasalita. Pwede mo sabihin yung katotohanan pero wag mong hatulan. Pwede mo sabihin ng ginawa pero wag kang maglait o maglaspantangan sa pagkatao niya. Pwede. Kasi truth yun eh. The truth will set you free. Pero ingat. Doon tayo mag-iingat, baka tayo humatol. Kasi sabi sa 1 Corinthians eh, hindi ka dapat hahatol. 1 Corinthians 1 Corinthians 4:5. Kaya nga, huwag muna kayong humatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon. Kahit nakita, halimbawa, example, si Judas. Si Judas, nakita natin, nagkasala talaga, di ba? O, di sabihin natin ng kasalanan, si Judas, ibinenta ng 30 pirasong pilak ang Panginoong Jesus. O, tapos na yun. Huwag mo laitin yung pagkatao niya. Kasi nagsisi din nyo, kaya lang nagpakamatay. Huwag mong hatulan sa impyerno dahil hindi naman ikaw ang hukom. Kahit tama pa hatol mo, ikaw ba hukom? Hindi. O, di huwag kang humatol. Simple word of God eh. Kahit tama pa hatol mo eh. Sabi bang, dapat bang humatol ka? Hindi. O, di huwag kang humatol. Hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipapahayag naman ang mga haka ng puso at kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng papurihan sa Diyos. So huwag munang humatol ng anuman. Wait for the judge. Amo siya humatol. Pag binigyan ka ng kapangyarihan humatol, tsaka ka humatol. Eh bibigyan naman talaga tayo eh. Pero doon pa, sa last judgment pa. Ito sabi sa 1 Corinthians 6:3. Pag judge ka na, tsaka ka humatol. Eh ngayon ba, judge ka? Hindi. O di huwag ka humatol. Hintayin mo judge ka. Ito sabi, hindi ba ganyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? So hahatulan pa lang. Hindi ka pa judge eh. Magiging judge. Hahatulan eh. Hindi nyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang bagay na nauukol sa buhay na ito?
So, ang hahatulan natin yung kaso sa loob ng iglesia. Pag may kaso iglesia at ang hahatol, yung may otoridad, halimbawa, isang bishopric, ang hahatol doon sa bishopric na yun, yung bishop doon. Pero yung ibang bishopric, hindi mo pwedeng hatulan, may autonomy. Ang hahatulan mo lang, yung member mo. Hindi ka pwedeng humatol sa iba. Pag humatol ka na sa iba, paano kung mali hatol mo, di patay ka. Paano yung binunot mo, akala mo'y damo, trigo pala, di patay ka na. Bubunutin ka na eh. Tatakbo ka saglit sa impyerno. Yun ang ginawa mo eh. Kung ano yung ginawa mo, gagawin sa iyo. Kung ano yung hatol na inihatol mo, ihahatol sa iyo. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Yung pagpapakabanal, pagsunod sa Word of God. Ang dami kong ang nangyayari sa buhay ko, sabi ko, hindi pa pala buo ang pag-unawa ko. Akala ko okay na yun eh. Hindi. Sumisingit yung damdamin at kalooban ng tao. Kahit nag-e-express ako ng katotohanan, minsan humahatol pa rin ako sa kanila. Huwag mong hatulan. Hayaan mo Diyos ang humatol. Minsan nakakagawa tayo ng salitang paglait sa pagkatao niya. Hindi nga, huwag nga eh. Sabi sa Jude eh. Jude 9. Dadapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moses ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta. Hinatulan mo na, may pag-alipusta pa. Kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Yun ay masamang anghel yun, ha? Ubod na sama, siya ang hari ng kasamaan eh. Siya ang hari ng kadiliman eh. He is the author of lies, the author of sin. Siya ang nag-akda ng kasalanan. Pero ano ginawa ni Michael? Sawayin ka nawa ng Panginoon. Hindi gumamit ng paghatol na may pag-alipusta. Pwedeng sabihin yung katotohanan. Katotohanan yun eh. Katulad na kay Diotrephes, sinabi katotohanan. Pero hindi hinatulad si Diotrephes. Ito sabi, 3 John 10, sinabi lang nila yung ginawa ni Diotrephes, pero walang humatol kay Diotrephes. Masamang tao yun, rebelde yun. Kaya kung pumariyan ako, sabi ni John, ay ipapaalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa. So nasabi na to ni John, ipapaalala lang. Ano? Yung kanyang ginagawa. Ipapaalala na nagsasalita ng masamang salita laban sa amin. So yun na lang sasabihin mo, ano yung mga salitang sinalita na laban sa atin? Sabihin natin. Sabi ni John, sinabi niya, pinaalala pa eh. At hindi nasiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid. Hindi na tayo tinatanggap. So what? Sino ba sila? No si Balasi. Ang importante, ang Diyos ang tumatanggap sa inyo. Kahit hindi tayo tanggapin ng buong sanlibutan, no si Balasi. Diyos ang tumatanggap sa atin. At silang mga ibig tumanggap, pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Nagpapalayas pa, oh. Asan yung sinabing hinatulan dito? Inalipustang may pagwala. Pero sinabi yung mga ginagawa. Kasi truth yun eh. Walang lihim na hindi mabubunyag. Yung ibinulong mo sa bubong, sa bubungan, isisigaw sa lansangan. Hindi ka makakaligtas. Ang importante, kung may nagawang masama sa inyo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, asawa mo, kapatiran, o di gumawa ng masama. Yun na yun, nagawang ka ng masama. Ngayon, may mga aaliw. Aaliwin ka. O, relax ka lang. Patay ka na, di ba? Patay ka na sa damdamin mo, hindi ka nagaganti ng masama. Pagpapalain mo na sila. Di ba? 1 Peter 3:9. Na huwag ninyong gantiin ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta. Kasi yung pag-alipusta, yung pagbaba sa pagkatao mo. Yung sabihin sa iyo na
Eh ikaw, ano ka, ganito ka, ganyan ka, inaalipusta ka, inaatulang ka. Kundi ng pagpapala. So, pray for those who persecute you, bless those who curse you. Pagpapala, kasi tinawag ka sa pagpapala. Hindi pwedeng lumabas sa iyong dila ang kasamaan at pagpapala. Pwede bang bukalan ang isang bukal ng 2 tubig? Pwede bang bumukal sa iyo, anak ng Diyos, pagpapala, tapos bubukal yung pagsumpa? Hindi pwede. Kasi yung sumpa na may dahilan, tumatalab yun, tandaan nyo. Sabi sa Proverbs, yung sumpa na may dahilan, tumatalab yun. Pero yung walang dahilan, hindi daw tumatalab, parang lipad lang ng langay-langayan o maya. Hindi mo maya at langay-langayan, lipad ng lipad yun, para makahangal sa ere. Wala naman nangyayari. Pero pag ikaw sumumpa na sa isang tao at may dahilan, tatalab yun. Eh paano kung bumalik sa iyo? Eh tinawag ka sa pagpapala, hindi sa sumpa. Nasusumpa sa tao. Huwag niyong gantihin ng masama ang masama. Pag sinusuway mo ito, sumusuway ka sa aral ng Diyos. Sinasadya mo kasalanan. Eh utos yun eh, ba't mo sinalansang? O ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. So magpapala ka. Kasi sabi sa Luke 6:35 ng Luke, napakalaki ng ganti. So ang tignan natin yung napakalaking ganti ng Diyos na gagawin sa iyo. Eh talagang ganun eh. Nagkristiyano ka kasi. Hindi wag kang magkristiyano para wala kang kautusan ni Kristo. Eh kaso kristiyano ka. Ito sabi, pag ito nagagawa mo, ibig sabihin ng Holy Spirit nasa iyo. Ginagabayan ka ng Espiritu Santo dahil mahihirap ito eh. Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong Kristiyano. Ang makakagawa nito, filled by the Holy Spirit. Datapot, ibigin nyo ang inyong kaaway. Kahit ayaw mo siya kaaway, naaway ka, hindi kaaway mo na. Kahit kaaway pa siya ng Diyos, eh kaaway mo rin siya. So kaaway mo siya. At gawan nyo sila ng mabuti. So paano mo magagawa ng mabuti? Huwag ka na magpakita sa kanila. Huwag kang makisama. Mabuti yun, para hindi magalit. Kada ka makikita, galit eh. Kada ka makikita, lalaiti ka. Di huwag kang magpakita. Nakakagawa ka ng mabuti sa kanila. At magpahiram kayo na hindi umaasa ng bayad. Ibig sabihin, pag nagpahiram ka, bay, huwag mo nasahan bayaran ka, baka yung pinahiram mo yung mandidengkwil. Pero yung tunay na Kristiyano kasi nagbabayad eh. Kaya kapag may nanghiram, hindi nagbayad, hindi Kristiyano yun. So identified na siya, huwag mo na pautangin ulit. Hindi Kristiyano. Kasi gagawa ka ng mabuti, lalo-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Hindi mo kasambahay yun. At malaki ang inyong magiging ganti. At kayo'y magiging anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at masasama. Mabait ang Diyos sa masasama eh. Binibigyan niya lagi ng pagkakataon. Sabi sa 2 Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat magsipagsisi. Gusto niya lahat maligtas, sabi sa 1 Timothy 2:3. At kalooban ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Sabi naman sa 2 Thessalonians 2:3 din, sapagkat meron talagang walang pananampalataya. So hindi maliligtas yun. Pero ang gusto ng Diyos, lahat maligtas eh, pero merong hindi talaga sasampalataya eh. Yung mga sasampalataya lang ang maliligtas. So mapagpahinuhod ang Diyos sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Kasi sabi sa Romans 2, o hinahamak mo ba ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis? At mapagpahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Kasi may mga Kristiyano na akala nila okay sila eh. Hindi ka, pag sumusumay ka sa salita ni Kristo, hindi ka okay. Tinatakwil mo si Kristo. Sabi sa John 12:48. Kasi ang magiging batalya natin, Word of God. Hindi yung isip mo, isip ng Diyos. Sabi sa Isaiah yan 55 eh. Kung gaano ang taas ng langit at lupa, ganun kalayo ang isip ng Diyos sa isip ng tao eh.
ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking pananalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Ang aking salitang isinilita sa kanya ay hahatol sa huling araw. So pag nagtatakwil ka ng utos ni Kristo, ang itinatakwil mo si Kristo. So pag nalaman mo agad na itinakwil mo si Kristo, hingi agad ng tawad. Hingi agad ng tawad, sabi sa verse dyan eh. Kasi maaaring kumilos yung sarili mo eh. Kumilos ang isip mo, damdamin mo. Nagkasala ka. Sinabi sa'yo ng Espiritu Santo, kasalanan yan. Sasabihin mo, nung kasalanan, tsaka na lang ako magsisisi. Kasalanan nga eh. Pwede ba yung halimbawa, ma-e-eba ka, hindi ka e-eba? Halimbawa, may eba ka sa t-shirt, di mo ba alisin? Kaya siya magpunta, nangangam mo yun. Diba? Alisin mo agad. Ang baho nun eh. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan wala sa atin. Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kaliguan. Amen?